Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas at naghihintay kayo ng inyong pensyon ngayong Abril 2026, pakinggan muna ninyo ito bago pa man kayo pumunta sa ATM o sa opisina ng SSS o GSIS kasi may malaking pagbabago na nangyayari ngayong buwan na ito at hindi lahat ay nakakaalam. Maraming pensyonado ang nagulat na lang nang makita nila ang kanilang account. Mababa ang natanggap o wala at hindi nila alam kung bakit. Ang totoo, hindi ito aksidente. May mga bagong patakaran, may mga adjustment sa payout schedules at may ilang grupo ng mga miyembro na automatikong hindi kasali sa pinakabagong dagdag na ito. Ngayong Abril 2026, ang pinakamataas na pensyon na maaaring matanggap ng isang retiree ay umabot na sa 12,800 bawat buwan. Totoo yan. Pero ang tanong ay, ikaw ba ay kasali? Dahil kung hindi mo alam ang mga kondisyon, ang mga deadline, at ang mga nakatagong requirement, maaaring malagpasan ka. At ang mas masakit pa, maaaring may binabawas pa sa iyong pensyon na hindi mo alam. Sa video na ito, ipapaliwanag ko sa inyo ng maayos, ng tahimik, at ng tapat, tulad ng isang kaibigan na nagsasalita sa inyo sa tapat ng mesa, kung sino ang makakakuha ng 12,800, sino ang hindi, at ano ang dapat ninyong gawin ngayon bago matapos ang buwan ng Abril. Magsimula tayo sa simula para lahat ay malinaw. Ang 12,800 na figure na ito, saan ito nanggaling? Hindi ito isang random na numero. Ito ay ang pinakamataas na buwan ng pensyon na maaaring matanggap ng isang SSS retiree ngayong 2026. Batay sa pinakabagong contribution increase schedule ng SSS at sa updated benefit computation na naging epektibo simula Enero 2025. Ang SSS ay patuloy na nagdadagdag ng contribution rates at nagre-recompute ng pension benefits ayon sa Republic Act 1/199 o ang Social Security Act of 2018. Ang epekto nito ay nararamdaman ngayong Abril dahil na-trigger na ang susunod na tier ng benefit increase para sa mga miyembro na may sapat na bilang ng monthly contributions. Para sa GSIS naman, ang sitwasyon ay bahagyang naiiba. Ang mga government employee retirees na miyembro ng GSIS ay may sariling computation at ang pinakamataas na pensyon para sa kanila, lalo na ang mga naretiro na may mataas na average monthly compensation or AMC, ay maaaring higit pa sa 12,800 depende sa kanilang years of service at final salary. Kaya nga, kung kayo ay dating government employee, huwag ninyong ihambing ang inyong pension sa SSS ng inyong kapitbahay dahil magkaiba ang formula. Ang average na SSS pension ngayon para sa karaniwang retiree ay nasa pagitan ng 5,000 hanggang 8,000 bawat buwan. Ang 12,800 ay para sa mga miyembro na may pinakamataas na credited years of service, mataas na MSC or monthly salary credit sa buong karera nila at hindi bababa sa 120 monthly contributions. Kaya kung kayo ay nagtataka kung bakit hindi 12,800 ang natanggap ninyo, ito ang sagot. Hindi ito ibig sabihin na may mali. Ibig sabihin may mga kondisyon na hindi pa naaabot ng inyong record. Ito ang pinaka-importanting bahagi ng video na ito at gusto kong maging tapat kayo sa inyong sarili habang nakikinig kayo. Mayroong ilang grupo ng mga seniors na kahit nais nilang matanggap ang buong pensyon o ang dagdag na benepisyo, ay automatikong hindi kasali. Una, ang mga miyembro na hindi pa umabot sa 120 monthly contributions. Ito ang pinaka-common na dahilan kung bakit mababa ang pensyon. Kung kayo ay nagtrabaho ng ilang taon lang, nagpa-voluntary contributor ng ilang buwan, tapos huminto, posible na kulang pa rin kayo sa 120 contributions. Ang minimum na ito ay katumbas ng 10 taon ng tuloy-tuloy na pagbabayad. Kung kulang, bababa ang inyong pension computation at hindi kayo makaka-qualify sa pinakamataas na bracket. Pangalawa, ang mga pensyonado na hindi nagpa-update ng kanilang Annual Confirmation of Pensioners o ACOP. Ito ay isang taunang requirement ng SSS at GSIS para patunayan na buhay pa kayo at natatanggap ang inyong pensyon.
kung nakalimutan ninyo o ng inyong pamilya na gawin ito, lalo na sa mga senior na may sakit o nahirapang lumabas, maaaring na-suspend ang pensyon ninyo nang hindi man lang kayo nagkamit ng abiso. Makipag-ugnayan sa SSS or GSIS branch ninyo ngayon din kung hindi kayo sigurado kung kumpleto na ang inyong ACOP para sa taong ito. Pangatlo, ang mga miyembro na may pending na o unresolved na contribution discrepancy. Halimbawa, kung ang inyong employer noon ay hindi nagre-remit ng inyong contributions kahit binabawas na ito sa inyong sweldo at hindi pa niresolba ang issue na iyon, maaaring hindi tama ang bilang ng contributions sa inyong record. Hindi lahat ng employer ay matino at maraming seniors ang natuklasan na lang na may mga nawalang buwan sa kanilang SSS record nang mag-apply na sila ng pensyon. Mag-request kayo ng Statement of Account or Contribution History sa SSS para masuri ninyo ito. At pang-apat, at ito ay naaapektuhan ang mga may ibang source ng kita, ang mga pensyonado na nagtatrabaho pa rin at nagtatanggap ng regular na sweldo. Sa ilalim ng ilang programa, kung kayo ay nagtatrabaho bilang regular employee at tumatanggap ng pensyon sa parehong oras, maaaring may mga limitasyon sa inyong benepisyo. Hindi ito palaging sinasabi ng malinaw, kaya importanteng magtanong. Ngayon, pag-usapan natin ang magandang balita, ang mga benepisyo na may karapatan kayong matanggap pero hindi ninyo alam na umiiral. Una, ang death benefit para sa mga survivorship pensioners. Kung ang inyong asawa ay namatay at miyembro ng SSS o GSIS, maaari kayong mag-claim ng survivorship pension bilang byuda o byudo. Maraming seniors ang hindi nagawa ito dahil hindi nila alam o naantala dahil sa kalungkutan at sa komplikadong proseso. Ang survivorship pension ay maaaring maabot ang 50% hanggang 100% ng pensyon ng namatay na miyembro, depende sa uri ng membership at sa bilang ng qualified dependents. Huwag hayaang mawala ang perang ito. Pangalawa, ang burial assistance at funeral benefit. Ang SSS ay nagbibigay ng 40,000 na funeral benefit at ang GSIS ay nagbibigay ng 30,000 hanggang 60,000 depende sa kategorya. Maaaring i-claim ito ng pamilya pagkamatay ng miyembro. Ang maraming pamilya ay hindi ito na-i-claim sa loob ng deadly o nawala ang pagkakataon dahil sa kawalan ng impormasyon. Pangatlo, ang pension loan o GSIS policy loan. Kung kayo ay miyembro ng GSIS, may karapatang mag-apply ng loan laban sa inyong accumulated contributions o insurance policy. Ang interest rate nito ay mas mababa kaysa sa karamihan ng bangko. Para sa SSS, mayroon ding salary loan program para sa mga aktibong miyembro at ang mga pensyonado naman ay maaaring i-explore ang SSS pension loan na available sa mga tanggap eligibility na senior. Pang-apat, ang PhilHealth Lifetime Member Status. Kapag kayo ay naging pensyonado ng SSS o GSIS at 60 taong gulang na, automatiko kayong dapat maging PhilHealth Lifetime Member. Ibig sabihin, walang monthly premium ang babayaran ninyo. Pero ang problema ay hindi lahat ay nire-register ng tamang paraan. Tiyakin ninyo na ang inyong PhilHealth ID or MDR ay updated at naka-indicate ang Senior Citizen Lifetime Member Status. Para sa mga SSS pensyonado, ang payout schedule ngayong Abril 2026 ay nananatiling base sa inyong birth month o sa last digit ng inyong SSS number, depende sa paraan ng payout. Kung kayo ay nagsasalin sa bangko o sa UMIDI card, ang pagpapalabas ng funds ay karaniwang nangyayari sa ika-15 hanggang ika-25 ng bawat buwan. Pero ang eksaktong petsa ay depende sa inyong bank at sa processing ng SSS. Ang pinakamahalagang bagay na dapat ninyong gawin ay tiyakin na ang inyong disbursement account, ang bangko o e-wallet na nakatali sa inyong SSS pension, ay buhay at active. Ang mga dormant accounts ay isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit hindi natatanggap ng mga seniors ang kanilang pensyon. Kung ang inyong account ay hindi ginamit sa loob ng maraming buwan, posible na i-freeze ito ng bangko.
pumunta sa inyong bangko at i-reactivate ang account bago mag-mid-April. Para sa mga GSIS pensyonado, ang pensyon ay karaniwang direktang naidedeposito sa inyong GSIS linked bank account o GSIS e-card sa buong unang linggo ng buwan. Ang Abril 2026 payout ay inaasahang magsisimula sa ika-3 hanggang ika-7 ng buwan, pero ang mga delays ay posible lalo na kung may holidays o banking system maintenance. Huwag matakot na tumawag sa GSIS hotline 1800-847-4747 kung hindi pa dumarating ang inyong pensyon pagkatapos ng ika-10. Ito ang bahagi na gusto kong bigyang pansin ng sobra, ang mga posibleng kaltas sa inyong pensyon na maaaring hindi ninyo inaasahan. Una, ang overpayment recovery. Kung ang SSSS or GSIS ay nagpadala sa inyo ng mas mataas na halaga kaysa sa dapat, kahit hindi ninyo kasalanan niyon, may karapatang silang i-recover ang overpayment sa pamamagitan ng pagiging kaltas sa inyong susunod na mga pension payment. Mangyayari ito ng walang abiso minsan at gulat na lang kayo na mababa ang natanggap ninyo. Kung napansin ninyo ito, makipag-ugnayan agad sa SSS o GSIS at humingi ng written explanation. Pangalawa, ang mga utang sa SSS o GSIS loan. Kung kayo ay may natitirang balanse sa salary loan or pension loan, ang monthly amortization ay automatic na ikakaltas sa inyong pension. Siguraduhin na alam ninyo kung magkano ang inyong loan balance at kung magkano ang bawas-bawat buwan para hindi kayo magulat. Pangatlo, at ito ay para sa mga seniors na may side income, ang tax implications. Sa Pilipinas, ang SSS at GSIS pensions ay karaniwang tax-exempt. Pero kung kayo ay nagtatanggap pa ng ibang kita, tulad ng renta, negosyo o konsultasyon, maaaring kailangan pa rin ninyong mag-file ng income tax return. Hindi ito palaging sinasabi ng diretsyo, kaya mas mabuting kumonsulta sa isang accountant o sa BIR kung hindi kayo sigurado. Ngayon, pag-usapan natin ang mga konkretong bagay na maaari ninyong gawin ngayon, hindi bukas, ngayon, para masigurado na natatanggap ninyo ang bawat pisong may karapatan kayo. Una, bisitahin ang inyong pinakamalapit na SSS o GSIS branch at humingi ng updated statement of account. Dalhin ang inyong valid ID, inyong UMID o GSIS e-card, at ang inyong pensioner's booklet or pension voucher kung meron. Sabihin sa staff na gusto ninyong ma-verify ang inyong current monthly pension amount at ang breakdown nito. Huwag mahiyang magtanong, iyan ang kanilang trabaho at iyan ang inyong karapatan. Pangalawa, i-enroll ang inyong pensyon sa isang digital account. Kung hindi pa kayo nakakagamit ng SSS mobile app or ng GSIS eGov app, humingi ng tulong sa inyong anak o apo para iset ito up. Sa pamamagitan ng app, makikita ninyo ang inyong contribution history, ang inyong pension amount, at ang mga upcoming disbursement schedules. Lahat ng hindi na kailangan pang pumunta sa opisina. Pangatlo, mag-coordinate sa inyong barangay. Maraming barangay ngayon ang may Senior Citizen Affairs Officer na tumutulong sa mga lolo at lola na mag-navigate ng kanilang pension claims, PhilHealth updates, at iba pang benepisyo. Huwag kayong hiyain, ang serbisyong ito ay libre at para sa inyo. At panghuli, mahalaga ito, ibahagi ang impormasyong ito sa inyong mga kaibigan at kasamahan na senior. Maraming matatandang Pilipino ang nag-iisa, walang pamilyang tumutulong, at hindi alam ang mga karapatang ito. Kung kakilala ninyo ang isang senior na baka napalampas ang kanilang pensyon o hindi nag-ACOP, tulungan ninyo silang kumonekta sa tamang ahensya. Ang pagbabahagi ng tamang impormasyon ay isang uri ng pagmamahal. Mga mahal naming kababayan, ang inyong pensyon ay hindi isang regalo. Ito ay isang karapatan. Ito ang bunga ng mga taon ninyong pagsusumikap, ng inyong trabaho, ng inyong kontribusyon sa bansang ito. Huwag ninyong hayaang malagpasan ang kahit isang pisong may karapatan kayo. Ngayong Abril 2026, ang sistema ay nagbabago. At ang mga nagbibigay pansin ang siyang makikinabang. Kung may mga katanungan kayo, ilagay sa komento sa ibaba. Sinisigurado naming sumasagot kami sa bawat mensahe. At kung nakatulong sa inyo ang video na ito,
I-share ninyo ito sa inyong mga mahal sa buhay. Hanggang sa muli, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang inyong pensyon.